isa-isang sinagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kinasasangkutan niyang issue, kabilang ang International Criminal Court investigation, destabilization at maging ang suspensyon ng SMNI kung saan siya may programa. Narito po ang report. Mula nang matapos ang kanyang termino, bihira nang makita sa publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte maliban sa kanyang programa sa telebisyon. Kaya naman ikinagulat niya nang matanong tungkol sa di umano'y sikretong pakikipagpulong niya sa militar at pulis. Ayon sa dating Pangulo, komportable siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod pa sa kontento na siya sa kanyang narating para sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya at para sa bayan. Naging presidente na ako. Well, for what purpose? To what? Play somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Hindi ko ginawa nung at the height of my power. Ngayon pa nanahimik na ako. Huwag na silang it's either they're bullshitting around or just plain insecurity. Iginiit ng dating Pangulo na hindi na siya aktibo sa politika at ayaw na niyang makialam kahit pa sa mga isyung may kinalaman sa political partnership ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ni Duterte na retired na siya sa politika at wala na siyang planong balikan ito kahit pa sa midterm elections. Wala na ako. Hindi ko na kaya. Ako, I can only answer for myself. Alam mo, Carol, basi ginusto ko man. Hindi na kaya ng katawan ko. Sa issue ng International Criminal Court, ayaw na itong pansinin pa ng dating Pangulo. Wala rin anyang kinalaman sa ICC si Pangulong Marcos Jr. kung mag-imbestiga man ang ICC sa drug war ng kanyang administrasyon. Kaya hindi niya kailanman tinangka na kunin ang suporta ng Pangulo. Iginiit ni Duterte na anuman ang kanyang ginawa sa kanyang giyera kontra droga, ito ay para sa mga kabataan at sa buong bansa. Hayaan mo na yung ICC, hayaan mo na yung human rights. No, pakialam sa kanila. Kung may ginawa man ako, kung tingin ng iba tama, kung tingin ng iba mali, wala akong pakialam. Basta ginawa ko para sa bayan ko, para sa mga anak ko. Samantala, plano ni dating Pangulong Duterte na makausap ng personal si Pangulong Marcos Jr. tungkol sa issue ng SMNI o Sunshine Media Network International kung saan konektado ang kanyang kaibigan na si Pastor Apollo Quiboloy. Pinunahan ng dating Pangulo na tila hindi tama ang naging proseso ng National Telecommunications Commission nang suspindihin ang operasyon ng SMNI. Nilinaw ni Duterte na hindi lumapit sa kanya si Quiboloy para rito. Kasi nadali yung aking gikan sa masa. Isali ko na lang yung akin because yun ang importante sa akin. I do not want to confront the President, but rather I'd like to talk to him indirectly kung bakit ganon. Ako, as far as I am concerned, I have not crucified him, not even criticized him severely. Dominic Albelor, para sa Bayan. Samantala, kaugnay pa rin sa balitang yan, naglabas ng pahayag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handa siyang makipag-usap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Katunayan ay nakikipag-ugnayan na siya sa kampo ni Duterte para alamin kung gusto niyang makipagpulong.